afternoon po or good evening na mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is April 12, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Trinong Mall, Mindanao Avenue, Mindanao Navi, sa Mindanao Bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City po yan, at dadalhin po natin sa Twin Oaks sa may Show Boulevard Highway Hill sa Mandaluyong City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. May Gcash po kayo? May Gcash? Sige. Unleaded, bibilangin ko lang muna itong 1, 2, 700. 700 lang. Walang ano. 700? Oo. Ito. Pwede pa hingi resibo?
always welcome, Congresswoman. Lalo na sa mga public Anytime. service, welcome po kayo lagi sa amin. Salamat. Magandang gabi. God bless. God bless. Si Congresswoman bilang kinumagsaysay ng representante ng United Senior Citizen. Citizen Party. Ngayon ko lang narinig yun. Alam mo, ang daming lumalapit sa atin, pero lagi natin sinasabi, hanap tayo ng marami ng mababatas para magamot yung sakit. Yun pala, abay, meron akong isasagot. Pumunta kayo sa mga public hospital sa ilalim ng DOH. Ay, pagkakala. Dahil may panukala. Merong batas. Sabi nga ni Bentong dito sa DCRC sa YouTube. Bentong. Abay, magaling pala yung bill na yan. Sinusunod para sa mga senior. Oo. Ngayon ko lang din narinig yan eh, bay. Ako, natutuwa naman ako dahil kapag may humingi ng tulong sa akin, hindi na tayo mahirapan magpaliwanag. I-share na lang natin sa kanila yung link, makinig na sila. Totoo yan. Yung siyempre alagaan din natin yung sarili natin. Ang Huwag ganda naman tayo magkasakit. basta mo tayong magkasakit. Maraming nakikinig na nagpapadala ng mensahe bay dahil Oo, daming maraming natawa doon sa adrenaline at mga nakinig. Sabi niya mga kapasahe ko lang. Ay, si Ate Adel Arpalan, SRCD Watch, sabi niya. Si Eduardo Narvaez, kutitik po, Bisaya Time, nasa Atlanta, Georgia, USA. Wow, wala ka sa Japan, ha? Si Lucian Felipe, kutitik, Ay, Idol, Lucian, Idol Noche. Yan. Si Ate Janet Gaugiran, sa Tarlac, sa Redwin. May blind po akong pinsan, senior na din patin. Nagsasahod hanggang ngayon. Ano po bang dapat namin gawin? Senior? Oh, Hindi po ba sa Oscar? hanggang ngayon, Sa local ninyo. sana matulungan ko siya na may sakit pa siya sa puso. Pumunta na lang Saan ka pumunta? sa Oscar o sa Office of Senior Citizens. Ayun, ayan, i-assist kayo dyan. Oo. At sila yung magbibigay Punta ng na kayo lahat sa Oscar sa ng inyong kung saan kayo nakasakop. Punta na kayo doon. lahat naman kayo na meron, ano? Ayan. Yan, sabi ni Miguel Acebo, good evening, Bayan Chan by Edwin. At sa Bisaya Time, pabati po ako sa mga kaibigan kong mga blind therapist, Jovit Elguera, Tito Cardunio, Mereros Ramos, Bong Ramos, Dola Cora, Apsales, Linda Cruz, Boy Navea, Mina Araneta, Tess Orian, Cesar Corpus, Mamita Amata, Annalyn Odo Empun, Evelyn Impon, Lisa Martin, Ate Lolet Espinosa, Kuya Maki Monsueta, Sanares, Ining Zambrano, Rosendo Anapit, June Cordel, June Bonifacio, Grace Rafael Toledo, Roland Hamond, Maribik Basco, Emma Madaroso, June Hermino, Bioli Glenn, June Martinez, at ang BRP Ramer Saison, Rohan Association at MYMC. Binabati po kayo ni Miguel Acebo. Yan. Mabuhay po kahit ang Sir Bay Noche. God bless po sa inyong dalawa. Saludo po, sabi ni Teniente Noel Ballari. Ayan, good evening. Ng Philippine Army. Yan, Teresa Arce, maganda na gabi po, Matibati Bisaya Time, maganda ang narinig kong balita. Napakaliwanag, amen. Sabi ni Teresa Arce ng Japan. Francisco Antonio Ramirez Garcia, Talavera, Nueva Ecija. Yan, nanonood siya ngayon. Ang sipag-sipag ni Bento sa YouTube siya nag-message. I-like and share nyo lang ang DCRS News hanggang 11 p.m. So kami ngayong Sunday. At meron din ditong babati si Bong Ramos. Saan kaya ang location? Ay, di pala bati ito. Magtatanong, saan kaya ang location para makapagparehistro? Ako, pwede kasi ako meron kaya sa mall? Section na, ayan. Lahat ng Hindi, election naman ito. election. Ayan, punta na kayo. Kung gusto nyo magpa-register sa OSCA, gusto kasi kung senior na kayo, doon lang ninyo ang mga opisina dyan sa tanggapan ng Office of a Senior Citizen para dalhin nyo lang yung ID nyo na kayo ay patunay na senior na, birth certificate ata o kung ano man yung kailangan na patunayan po ninyo na kayo ay senior citizen, diba? Para kahit pa paano ay ma-avail nyo kung kayo naman ay nagkakasakit
kaya nagda-dialysis, sana gumaling at sana huwag naman po tayong magkasakit. Kasi napakahirap ng may sakit. Yan. Si Florby Fernandez, share po doon sa mga senior citizen. Wow, thank you so much, sir. Mura ka muraw, share doon. Ay, pura ka buraw. Mga Kumusta ka senior, na? senior natin. Yan, pura ka madami mga senior Si citizen. Miguel Paler at Pilia, good evening. Good evening. Kung sa radios, BMC Papi. Ano ba? Si Dominic Kasi Francisco Antonio Ramirez. Kuya Edwin, I can I please have to shout out from you? English na. Shout out daw kanino? Shout out? Maraming salamat sa pag-interview po kay Kong Magsaysay. Share ko po sa mga senior citizen. Wow. Kung miyembro, president, mag-interview ko sa senior president. Senior citizen, kung miyembro, president po ako ng kapit bisig senior citizen Wow. of Marine Road Holy Spirit Association in Quezon City. Yan, i-share nyo po ha yung Bisaya Time. Baka malaman kung ano tunay na benepisyo dito ng ating ginawang interview na karamihan ay wala pang alam kaugnay dyan. Si Reverend Francisco Antonio, ito ba? Nawawala Si yung mga Antonio, ano ba yung mga pamati nila. Hindi siya masakit yung mga pamati. yan, padayon na lagi po sa oras ng program, ang DCRE sa Bisaya Time. Yan ha, hanggang alas 11 karong gabi sa Domingo, April 12. At pinahihintulutang sumaipapawid ng National Telecommunications Commission and with permit number BSD-. At sabay tanong niya sa akin, Pastor, nakikilala mo pa ba ako? Nung akin siyang tignan sa mukha, ang tanging naalaala ko, ang lalaki nito ay una ko nakita sa Biblia. Mga kaibigan, ang lalaking lumakap sa akin pagkaraan ng maraming taon ay Limon ang lalaki pinaglingkuran ng isang iglesia doon sa Pinagpili. Tinuruan siya ng mga katotohanan tungkol sa Biblia. Ipinaalala at ipinaunawa sa kanya ang kanyang kalalagayan. Subalit sa kanyang patuloy na pagbabasa ng Biblia, pag-aaral kasama ng mga kapatid ng Biblia tuwing Sabado ng hapon, ang lalaking ito ay nakalayo at nabuhay ng buhay. Kaya nung kami nakita, ang sabi niya, Pastor, ako po ay dito na nagsisimba, ako po ay may pamilya na, ako po ay may trabaho na isang security guard, at ako po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat kayo po kasama ng ating mga kapatid noon sa bilangguan noon ay natuto po ako sa Biblia at natuto rin po ako magdag sa tulong ng ating Panginoon. Ilang mga kaibigan, ang lalaki nito, ang Biblia ang kanyang gamit upang pagkasiwaan ang kanyang pamilya. At ang kanyang pamilya ay tulong na mga buwan sa Panginoon. Mga kaibigan, ang Biblia ay higit pa sa Islam. Ito'y higit pa sa kapaki-pakinabang na emosyon o kapaki-pakinabang na payo. Ito ay ang salita ng Diyos, ang hingkap ng pag-ibig niya sa atin, ang gabay na bigay ng Diyos para sa ating pamilya. Ito ang buhay na tala na nagsasabing tayo'y pamilya mahal ng Diyos. Inilalahad nito ang pinakamanalig nating pangangailangan, ang pangangailangan at sinasabi ng Diyos
sa tulong niya, aalamin ang mga lahat ng matatalinong pagpapashare na batay rito ay yun din ang inyong apply gagamitin sa inyong mga pamilya. Mahal na mga kaibigan, hindi po tayo mapapamuli kung ito po ang ating gagamitin. Hindi po tayo mapapaliwanag kung ito ang magsisilbing tagapagligtas. Kung ito po ang nais nyo na maging karanasan ninyo sa buhay, nais ko kayong anyayaan sa isang pagtatalaga na hihilingin ang tulong ng Diyos upang sama-sama nating pag-aralan, tuklasin ang mga katotohanan na pasulat sa atin. Tayo po. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapahayag ng inyong mga pag-ibig sa amin. Bilang mga pamilyang mahal sa iyo, hindi mo nais na kami po ay mapariwara. Hindi mo rin nais na kami po ay mapasadlak sa isang karanasan na magbibigay sa amin ng malungkot na buhay sa mga panahon ito. Subalit kami po'y nagpapasalamat sapagkat inyo pong ipinahayag at inyo pong muling ipinakita sa amin ang tunay na nataan ng katotohanan at ng na sa pamagitan ng aming pagbabasa, pag-aaral ng salita mo na tinaturi at Biblia, harinawa Panginoon ang bawat pamilya ay maihatid sa isang kalagayan na ang kanilang pagpapasok, ang kanilang mga gabay, ang kanilang mga basihan ng kanilang pong mga desisyon sa buhay ay pawang napasakit sa inyong banal na salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapahayag ng inyong pong kabutihan ng inyong pag-ibig sa aming pamilya na ang aklat na ito na Biblia ay maaari namin basahin, maaari namin mapakinggan, maaari namin sama-samang pag-aralan upang kami ay makahatid sa isang antas ng pagpapasok sa buhay na ngayon. Ito po aming hiling at patuloy na dinadalangin ko ito sa matamis na pangalan ng Panginoon sa Diyos. Amen. Sapagkat ito ang gabay ay kaloob ng Panginoon para sa inyo. Ikinagagalak po namin na mag-usama kayo sa unang bahagi ng ating pag-aaral. Samahan niyo po kami bukas sa ganitong oras at aming pong pagtutugyan ang makadagdag ng pag-aaway at alitan sa buong mundo. At ano ang sunod-sunod sa mga problemang pinapahalaga ng bawat isa. Kaya kaibigan, kung ang nais mo ay sampahayang pinag-uutol ng Panginoon at nagtitiwala ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong mahal ay pag-iisa, Pamilyang mahal ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain ng Panginoon. Napinayaan ng Diyos ang demonyo si Satanas na hindi niya ito winasak kagad na tayo sana nakaranas ng ganitong kahirapan. Mahal ng Diyos ang ating pamilya, kaya siya ay naglaan ng resulta. Nais niya magkaroon ito ng mayaman, maunlad at masaya. Nais mo rin ba na ang gayong karanasan kasama ng iyong
ba? Ako'y nangarap na makarating na rin doon kasama ninyo. Kaibigan, tayo'y magsihang magmamahalan. Anong ligaya, sama-sama tayong mamalakasan sa
and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. We enter a humble village, and I meet Jasleen and her 2 sons. She is intently making brooms. This is how she earns a living to support her and her family. It is a delicate process and requires much concentration. She invited me to try making one too. I apparently needed a lot of help. But with her skillful guidance, I was soon able to get the hang of it. Jasleen assembled the broom pieces, and we tried it out. Just as we were about to sit down so she could tell me her story, the weather suddenly changed. We were forced to take shelter under the hut of the pigs and dogs. Jasleen sat closely to her radio and began to tell us her story. Both my husband and I were rebels. They were soldiers in the New People's Army. Since its founding in 1969, over 40,000 people have died due to the brutal conflicts. Few ventured to their domain to challenge them. We always knew the military would find us one day, but we were still not ready. One morning, as the family was eating breakfast, her husband saw movement in the distance. He instructed Jasleen to run and hide with the children as he grabbed his gun to return fire. The sounds of gunshots grew louder as they fled. Jasleen had experienced battles before, but this was intense. Soon the sounds of fighting stopped. The only noise they heard was the rain. They quietly made their way back, not knowing what to expect. This would be the last time the boys would ever see their father again as the enemy soldiers carried him away. I vowed that my sons would become pillars to be feared. She taught them how to maneuver around the jungle, how to shoot to kill, to have no mercy. And they looked forward to the day when they could kill for revenge. Then at the young age of 13, they joined the ranks of their fellow guerrilla soldiers. Time passed, and her boys grew up in the rebel army. But God saw past the hatred. These were His children in need of love. With Jasleen's boys gone, her home had become desolate and quiet. She reached for her radio, and as she turned it on, an unfamiliar song began to play that strangely appealed to her heart. Then a voice spoke about this man named Jesus, how he healed the sick, forgave the sins of those who sincerely asked, and how Jesus then sacrificed himself so that others Ingat po. can God live. bless po. Her heart melted as she listened, and another battle started to take place. As she thought about her husband and how she wanted revenge, she also thought about what she heard and the peace it gave her. In an instant she made her choice. For her to be a new person, the old self must surrender. When her sons came home, she told them all she knew about Jesus. Ayan, so nagrap na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. She would always Ingat pray, at God bless. AWR, Paalam po muna at pansamantala tayo ay Each gagawa time ng they ibang left, video she would pray that they would sa ating find the susunod na same misyon. peace she had found in Paalam po Jesus. muna pansamantala. This is Jom, the Philippine One channel. Ang day iyong pong her two pagpaalam po. sons came